Although 66 years nang tapos ang World War II, pero hanggang ngayon, meron pa rin mga biktima na naghahanap pa rin ng compensation o katarungan? Yes, ma'am, mahigit 6 na dekada na nga po yung nakalipas, pero marami pa rin po yung mga tinaguriang comfort women, yung nag-aasam-asam na makuha yung katarungan. Ito tong litrato na to, yan po yung mahigit 6 na pong comfort women na laging bit-bit po yan ng grupong Lila Pilipinas sa tuwing magsasagawa sila ng rally at kilos protesta para doon magsilbing alaala sa gobyerno ng Japan na wala pa silang natatanggap ni isang pusin doon nga po sa naganap ng digmaan. At saka hindi lang siguro yung more than the issue of compensation, yung pag-acknowledge man lang dun sa napakalaking injustice na ginawa sa mga lolang ito dahil ginawa silang mga sex slaves noong World War II, di ba? Ang pangamba pa nga po nila yung agam-agam ng grupong Lila Pilipina, baka nga daw po na ngayon na nasa dapit hapon na ng buhay itong mga lola na ito ay mamatay na o pumanaw na nang hindi man lang matanggap yung inaasam-asam nga nilang kompensasyon. O naalala ko yung unang-unang mukha na naging simbolo ng mga lolang ito na tinawag ng comfort women, si Lola Rosa. Matagal nang pumanaw at marami na ang sumunod sa kanya. So baka nga, sana naman, wag, no? Makamatayan pa nila itong issue na kanilang ipinaglalaban sa mahabang panahon na. Kaya mga kabrigada, panoorin ho natin itong istorya at isyong binantayan ni Julius Segovia. Kahit 81 anyos na si Lola Isang, mahusay pa rin siyang sumayaw. Sa tuwing sumasayaw kasi siya, kahit papano, nakakalimutan daw niya ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. 6 na dekada na kasi ang nakararaan nang si Lola Isang naging parausan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Isa siyang comfort woman. Habang nag-uusap kami ni Lola, ipinakita niya sa akin ang na-dislocate niyang buto sa kaliwang braso. Bunga raw ng karahasan ng mga sundalong Hapon. Kakalagkading kami, ganyan. Dadaling kami sa munisipyo. Pero yung munisipyo namin, yun ang ginawa nilang garison. Dadaling kami, siguro yung pagganyan-ganyan ko, baka ito oo. Ito siguro. Oo, hindi ko nga alam eh. Kaya ito, habang nakikita ko ito, alaala ko sa mga sundalong Hapon na napakalupit. Sa amin nun ay ito, hindi ko ito makakalimutan. Ang ama raw ni Lola Isang, pinagbibintangang gerilya. Pakiro! Gerilya! At di umano, binalatan ng buhay. Gerilya! Linalaplap unti-unti yung balat niya. Narinig ko na lang yung boses ang tatay ko. Huling linig ko. Sabi niya, mga anak ko, asawa ko, nasaan na ba kayo? Yun na lang ang huli kong narinig na boses ng tatay ko. Samantalang walang awang hinalay ang kanyang ina sa mismong bahay nila sa Abra. Nung pagtingin ko sa nanay ko, pinapatuhan na nung suga, mataas na lalaki, pipi ang ulo. Ang ginawa naman yung dalawa kong kapatid na bunso, kumuha sila ng pabatpat, pagpapaluin nila yung Hapon. Pagkatapos sinablot nilang ganyan bago ginanyan ng bayoneta. Kaya ang hirap yung inabot namin nung araw. Hindi pa raw nakontento ang mga sundalo dahil habang kinakaladkad sila patungo sa garison, tanaw ni Lola Isang ang nagliliyab nilang tahanan. Umuusok na yung baryo namin kaya ang pagkaalam ko talaga yung nanay ko, tatay ko, dalawa kong kapatid yung sinama nila sa sunog. Matapos ang bangungot na yon, ang mag-ating dinala sa garison ng mga Hapon, halinhinang pinagpasasaan ng mga sundalo gabi-gabi. Sa gabi nung hindi nyo lang alam, kawawa kami karerep sa kanila. So hindi po lumilipas yung araw na hindi po kayo ginagalaw? Oo, marami kasi mga yun. Kaya yung ate kong meteryan nasiraan ng ulo. Dahil nga dyan. Natroma raw si Lola Isang sa mga pangyayari. Bunga nito, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa depresyon. Dapat pananagutan nila ito. At gusto ko mangyari itala sa kasaysayan. At humingi sila ng tawad sa amin. At pangatlo, legal na compensation. Dahil sinira nila ang buhay namin. Lahat na gusto kong mangyari sa buhay ko, hindi ko yan naabot dahil sa kanila.
Sa kabila nito, nakahanap daw ng karamay si Lola Isang sa katauhan ni Lolo Peping. Nakatulad niya, naging biktima rin ng mga sundalong Hapon. Naawa ako, ako sa kanyan. Namin, kinumport namin na sumama na lang sa amin at kami lang magpapagamot sa kanya. At wala na sa kaisipan noon. Dahil namatay yung nanay niya, tatay niya, kapatid niya. Kagaya rin sa akin, dalawa rin kapatid ko na wala nung panahon ng Hapon. Gusto ko maghiganti. Pero sabi naman nila, ang Diyos na lang ang mabahala. Ayon sa Lila Pilipina o Liga para sa mga Lolang Pilipino, isang non-government organization na tumutulong sa mga comfort women noong World War II. Tinatayang 174 ang bilang ng mga Pilipinang naging biktima ng pangahalay ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. At makalipas ang 66 na taon, sumakabilang buhay na raw ang 66 sa mga lolang ito na hindi man lang nakamtan ang katarungan. Of course, we are very sad about that because even if the Japanese government this time accepted, acknowledged, and had been accountable with this crime, I think for those women who already passed away, they lost the chance. Si Maria Rosa Luna Henson o mas kilala bilang Lola Rosa, ang kauna-unang comfort woman na buong tapang na lumantad sa publiko noong September 1992. 5 taon matapos ang pag-amin ni Lola Rosa, binawian din siya ng buhay. Ang kanyang katapangan, naging inspirasyon para lakas loob ding lumantad ang iba pang comfort women. Ang Lola's House ng Lila Pilipina dito sa Quezon City ang nagsisilbing temporary shelter para sa mga tinaguriang comfort women. Dito sila nakikita-kita at nagsasama-sama tuwing katapusan ng buwan para magkwentuhan at magkumustahan. Katulad ni Lola Isang, hirap daw si Lola Feli na tanggapin ang bansag sa kanilang comfort woman. Minsan sinisigawan pa kami, ayan na ikaw mga Japayuki, sama-sama. Tapos para akong nahihiya, pero marami naman kami. Sinasaway namin yung mga bata. Maging ang mga anak ni Lola Feli, nasasaktan sa sinapit noon ng kanilang ina. Ang tagal-tagal na niyan, hindi namin alam bakit ngayon mo lang sinabi. Sabi ko para sabihin ko sa iyo, wala naman kayong alam, baka magtatawanan pa kayo. Mas maganda na yun, ang tatay mo alam. Patuloy pa rin sa paghahanap ng hustisya ang ating mga comfort women. At nito lang nakaraang linggo, kinalampag ng mga miyembro ng Lila Pilipina ang DFA o Department of Foreign Affairs sa Maynila. Ang demand po ng Lila Pilipina for the Japanese government to issue an equivocal apology to individual victims, family, and country. The second is for the Japanese government to include in history the realities of the comfort women system. And the third is just compensation. And we also demand from our very own government, the Philippines, that the Philippines must have official position about this. Isa pa sa demand ng Lila Pilipina ay yung maisama yung kwento ng mga tinaguriang comfort women sa mga history books. Pero habang hindi pa nila nakakamit yung kanilang inaasam, nagkakasa na lang sila sa mga memorabilia ng mga lola kung saan nga nandito pa yung mga personal accounts, ikinuwento ng mga tinaguriang comfort women yung kanilang mga naging karanasan, yung pang-aabuso ng mga sundalong Hapon. Pero hindi naman daw nagbibingi-bingihan ang pamahalaan sa hiling ng mga comfort women. Nobyembre nung nakaraang taon, ipinangako raw ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagtugon sa hinaing ng mga Pinay comfort women. Kabilang narito ang pagbibigay ng kompensasyon sa mga biktima. Subalit buwelta ng mga biktima, dumaan na raw ang 9 na buwan. Wala pa ring malinaw na proyekto para sa kanila ang gobyerno. Wala pa po ba ni isang puseng na natanggap itong ating mga lola? No. The Philippine government did not give any monetary support or medical assistance or what. Ilang beses naming sinubukang kuhanan ng pahayagang DFA, ngunit hindi nila kami pinaunlakan. At sa isang text message, sinabi ni DFA spokesperson Raul Hernandez na nakikipag-ugnayan na raw sila sa Japanese government. Samantala, sinikap din naming kontakin si Philippine Ambassador to Japan Manuel Lopez na siyang itinalagang special envoy ni Pinoy para makipagdialogo sa Prime Minister ng Japan para sa hiling ng mga Pinay comfort women. Ngunit wala rin daw libreng opisyal ang pwedeng magpaunlak sa amin ng panayam. Samantala,
Maski ilang ulit pang lunurin ni Lola Isang ang kanyang sarili sa pagsasayaw, sa paghinto ng musika. Susunod naman siyang bibingihin ng mga alaala ng kanilang sigaw para sa hustisya sa sinapit nila. Hindi man na itatala pa sa kasaysayan ng historical marker na ito naman ang magsisilbing tanda na halos 1,000 Pilipina ang naging comfort women nung sako pa tayo ng mga Hapon. At naging mailap man ang kapalaran para sa mga biktima ng military sexual slavery. Habang may buhay, umaasa pa rin sila na bago man lang daw sila mawala sa mundong ibabaw, makamit nila ang matagal na nilang inaasam-asam na katarungan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Julio Segovia, kasama sa Iisang Brigada.